meron lang po akong babasahin na karakter po sa Bible na ito po ay marami po tayong mapupulot na aral. At medyo mahaba lang po yung story niya, pero kukunin ko lang po yung pinaka-importanting part dun sa buhay po ng taong ito. Kilala niyo po si King Manasseh? Si King Manasseh, hindi masyadong familiar, no, sa bawat isa, lalo na sa mga hindi nakakapagbasa pa ng Bible. Kaya ini-encourage ko po kayo na mag-aral, magbasa po ng Bible para kapag meron po tayong nababanggit na may idea po kayo. Pero for the sake po na hindi nyo po, hindi kilala, hindi familiar, kasi kahit po mga Christian, hindi rin talaga, wala po masyadong idea, knowledge about po kay King Manasseh. Tama po ba? Hindi masyadong kilala si King Manasseh. Pero bibigyan ko lang po kayo ng konting background, ng kwento po niya, para meron lang po tayong masundan. Alright, sabi mo sa katabi mo, may Bible ka ba? Pero syempre, meron din po tayong prepare po dyan. Alright, so basahin po natin. Ano po ba yung ginawa ni King Manasseh? At ito pong si King Manasseh ay anak po siya ni King Hezekiah. Right? Kilala niyo po si King Hezekiah? Hindi pa rin po. Pero sige, ganito ko na lang po. Sa 2 Chronicles chapter 33 verses 1 to 3. Basahin po natin, ano po ba yung nangyari, okay, sa buhay po ni King Manasseh? Sa verse 33, sabi po rito, Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 55 years. So si Manasseh po ay bata po siya nung siya po ay naging hari. Kasi nung time po na yan, namatay na po yung kanyang tatay na si King Hezekiah at siya po ang pumalit. At si King Manasseh po ay, noong time po sa Israel, sa Jerusalem, siya po yung pinakamatagal po na naghari. Right? Nandiyan pa po ba kayo? Naintindihan niyo po ba? Sa verse 2, he did what was evil in the Lord's sight, following the detestable practices of the pagan nations that the Lord had driven from the land ahead of the Israelites. So ano pong ginawa niya? Yung ginagawa daw po niya ay mga masasama, yung ayaw, yung evil ways, yung ayaw po ng Diyos sa mata ng Diyos. Sa verse 3, he rebuilt the pagan shrine his father, Hezekiah, had broken down. He constructed altars for the images of Baal and set up Asherah poles. He also bowed before all the powers of the heaven and worshiped them. Ang malalapong ginawa niya ay nagtayo po siya ng mga Diyos-Diyosan po. Kung pag-aaralan po natin ng Biblia, ang titindi po ng mga pinatayo po niya mga Diyos-Diyosan. Ayoko na lang po banggitin, aralin na lang po natin. Pero sumasamba po sila, pati po si King Manasseh. At ang pinakamatinding ginawa niya, kahit sa araw, sa buwan, sumasamba na rin po sila. Especially po si King Manasseh. Naintindihan niyo po ba? Sa madaling salita po, si King Manasseh po ay lumaki sa isang matuwid ng kanyang ama, na si King Hezekiah. Si King Hezekiah po kasi ay matuwid, masunurin, magaling na hari, at sinasamahan ng Diyos. Pero etong si King Manasseh ay parang taliwas siya. Ayaw niya nung mga mabubuting bagay. Ang sasama po ng ginagawa niya. Imagine, 12 years old, ay sobrang tindi na po ng kanyang ginagawa. So ano po yung pwede nating makuhang aral dito po sa topic na to? Alam niyo po ba na tayo mismo ay pwedeng nagkakamali? Amen? Sino dito nagkamali na? Aminin natin, tayo po ay nagkakamali. Lahat po tayo ay dumating sa point na hindi na natin sinusunod talaga ang Diyos. Siguro, di ba, kahit even ikaw ngayon, nagsisimba ka, pero mas pinipili pa din natin na hindi sumunod or makinig sa Panginoon. Yung iba, tumatakas, nagda-doubt, di ba, gumagawa ng kasalanan, at kung ano-anong pang mga matitinding mga maling bagay sa harap ng Diyos. Kaya kung magtataka ka, di ba, bakit ang buhay ng marami sa atin, maraming Christian, sira ang buhay. Maraming Christian, ang pangit ng buhay. Dahil sa mga kasalanan, kaya maraming Christian, nakikita nyo, tumingin kayo sa paligid, sa labas, di ba, sa mga ibang makilala natin, hirap na hirap po ang buhay nila.
Kaya ako minsan, hindi na ako magtataka eh. Bakit may mga Christian na nasa simbahan naman, pero hindi binibless, hindi pinagpapala? Kasi dumarating din po tayo sa point na hindi talaga tayo nakikinig sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, parang ikaw yung pinag-uusapan. Parang ikaw. Kasi marami sa atin, mas pinipili natin, di ba, gumawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Tulad po ni King Manasseh. At marami, kahit nandiyan, nakaupo, every Sunday, ang titindi ng mga ginagawang kasalanan. Ang titindi. Huwag ka na tumingin sa katabi mo ha, pag sinasabi ko ang titindi na kasalanan. Baka naman masampal ka niyan. Pero isa lang po sisiguraduhin ko sa inyo. Ang Diyos, kahit gumagawa ka ng mga bagay na ayaw niya, nakikipag-usap siya sa'yo. Nagbibigay siya ng warning sa'yo. Pero ang nakakalungkot po dyan, hindi natin pinapansin. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, alam niyo, magpapadala po isang araw, magpapadala ang Diyos ng mga pagsubok sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo doon? Magpapadala talaga ang Diyos ng mga pagsubok sa buhay natin. Ano po ba yung pagsubok na yan? Para pabagsakin ka? Para i-down ka? No. Para i-correct ka lang. Para i-correct ka lang. Huwag nating isipin na yung mga pagsubok na meron ka ngayon, para i-down ka ng Lord or rejected ka. Hindi po totoo yan. Ang gusto lang ng Diyos ay para i-correct ka. Amen? Kaya balikan po natin yung nangyari po kay King Manasseh na pwede natin i-connect sa buhay po natin. At yung verse kanina, konting background lang po yon. At ito pong babasahin kong next verse, ay ito po ay dito po tayo kukuha ng mga pointers, ng mga point na ating pag-uusapan. 2 Chronicles chapter 33 verses 10 to 13. Alam naman po natin yung nangyari kanina, right? Nagpatayo po siya ng mga Diyos-Diyosan at puro masasama na po yung ginagawa niya. At sa verse 10, dito po sa chapter 33, sabi po dito, the Lord spoke to Manasseh and his people, but they ignored all his warnings. Sabi ko po, kanina, ang Diyos, kinakausap tayo. Tama? Nagbibigay po siya ng warning. At dito po sa buhay ni King Manasseh, noong time po na sobrang evil na ng kanyang ginagawa, nagsalita po ang Diyos sa kanya. Nagbigay po ng warning. Sa verse 11, so the Lord sent the commanders of the Assyrian armies and they took Manasseh prisoner. They put a ring through his nose, bound him in bronze chains, and led him away to Babylon. So ang Diyos po, nagpadala po ng problema, ng pagsubok kay Manasseh. Nagpadala po ng Diyos ng mga sundalo. Ito po ay mga matitinding sundalo po ito, mga commander. Para ano po? Hulihin si Manasseh at ikulong. Sa verse 12, but while in deep distress, Manasseh sought the Lord his God and sincerely humbled himself before the God of his ancestors. So nung nasa sitwasyon na daw po si Manasseh na hirap na siya, hinanap niya ang Diyos at nagpakumbaba po siya. Nandiyan pa po ba kayo? Nakakasunod po ba kayo sa topic natin? Sa verse 13, and when he prayed, the Lord listened to him and was moved by his request. So the Lord brought Manasseh back to Jerusalem and to his kingdom. Then Manasseh finally realized that the Lord alone is God. So ito pong pag-aaralan natin, apat po ito. Medyo bibilisan ko lang po. Ready na po ba kayo na malaman yung apat na yon? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay nagsasalita po lagi sa bawat isa? Amen? Yes. Pero marami po sa atin hindi nakikinig sa Diyos. Hindi nakikinig sa boses ng Diyos o walang naririnig na boses ng Diyos. Kaya minsan, alam nyo, nakakalungkot, ang Diyos, pinapadaan niya tayo sa sitwasyon na magigising ka. Yung kumbaga, hindi mo naririnig yung sinasabi niya, kaya babatukan ka. Di ba? Parang ganon. Uy, hindi mo ako naririnig. O, binatukan ka. Kaya ganun po nangyayari paminsan-minsan. Yung ayaw mo, papadaanin ka ng Diyos. Tama? But, gusto ko pong sabihin sa inyo, correction doesn't mean God hates you. Hindi po porket dumadaan ka sa pagsubok o situation mo ngayon na hirap ka,
hindi po ibig sabihin, galit sa iyo ang Diyos. It means, kapag dumadaan ka po sa pagsubok, ibig sabihin yon, He still cares about you. Amen? May pakipala ang Diyos sa iyo kahit kapag dumadaan ka sa mga pagsubok. Pero una, kakausapin ka niya. Kakausapin ka ng Diyos. Kapag inignore po natin siya, doon lang po siya gumagawa ng mga pagsubok na ayaw natin para magising ka. Kasi ang layunin po ng Lord sa correction ay hindi para i-cut off ka. Hindi para i-reject ka. Bakit? Ano po layunin ng Lord doon? Para i-connect ka ulit sa Kanya. Amen? Yun po ang layunin po ng Diyos. Kasi correction is not rejection. It's God's invitation to connection. Amen? Kasi kapag kinokorek tayo, hindi po yan, oy, diyan ka na lang. Ayoko sa'yo. Hindi. Ang correction po ay parang, ay anak, kinokorek kita para magkaroon ka ng connection sa akin. Amen? Kaya kahit anong sitwasyon na meron ka, pinagdadaanan, hirap ang buhay, sira ang buhay, sabi mo sa katabi mo, may tinuturo lang ang Lord sa'yo. Okay, sabi mo sa katabi mo, hirap ka ba sa buhay? May tinuturo lang ang Diyos sa'yo. Amen po ba? Kaya alam nyo dulo, minsan, hindi natin nakikita agad kung bakit tayo pinapadaan ng Lord sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Pero ang katotohanan po, bago tayo dumaan sa correction, may communication muna. Kakausapin ka muna ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, di ba kanina, the Lord spoke. Nagsalita po siya. Pero gusto ko pong sabihin, bago ka kumonek talaga sa Kanya, bago ka i-correct pala ng Diyos, merong communication muna. Kinakausap muna tayo ng Diyos para makakukonek ka ulit sa Kanya. Amen po ba? Kaya, nakalimutan ko yung title ko. Kaya ang title po natin ngayon, alright, sulat po natin to, Corrected to be Connected Again. Corrected to be connected again. Reset po tayo. Intro pa lang po yun. Patay, nagagaya ako kay Pastor. Medyo mahaba. Okay? Sino po dito handang malaman kung bakit ka kinokorek ng Diyos? Amen? Sino dito handa magpakorek sa Diyos? Amen po ba? So ready po tayo. Kaya ito po yung number 1. Ito po yung point number 1 po natin. God corrects us when we ignore Him. Sabi ng 2 Chronicles chapter 33 verse 10, the Lord spoke to Manasseh and his people, but they ignored all his warnings. Alam naman po natin, no, yung ginawa po ni King Manasseh ay sobrang sama po. Yung lahat ng ayaw ng Diyos, ginawa po niya. Pero alam niyo, nakakatawa, kahit ganun pa man, hindi agad pinarusahan ng Diyos si Manasseh. The Lord spoke. Nagsalita po ang Diyos. Nagbigay po ng warning ang Diyos kay Manasseh at sa kanyang mga tao. At gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Diyos po, hindi basta-basta nagpaparusa. Hindi. Kasi minsan maraming Christian, ang sama naman ng Diyos. Di ba? Bakit ako pinapadaan sa ganitong sitwasyon? Minsan, eto, gagamitin ng Lord ang bagyo, sasabihin natin, grabe ang Diyos. Bakit ganito? Kawawa naman ang mga tao. Pero alam nyo, ang Diyos po natin, hindi niya po agad inaalaw ang pagsubok. Hindi po siya yung Diyos na sinasabi ng maraming tao, even pastor sinasabi, ang Diyos daw ay malupet, salbahe, pumapatay ng tao, naninira ng mundo. Hindi po. Wala pong katotohanan po doon. Kasi even now, kung ikaw po ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok, gawa ng mga maling kasalanan, diba? Maling ginagawa natin, alam nyo, hindi kanya agad pinaparusahan. Nandiyan pa po ba kayo? Kakausapin ka muna niya. Bago ka dumating sa sitwasyon mo, magbibigay siya ng warning. Bago dumating ang correction, laging may communication. Malinaw na malinaw po ang sabi ng Bible. Tingnan nyo gano'ng kabuti ang Lord. Sobrang buti talaga ng Diyos. Hindi biglaan ang correction. Hindi siya yung tipong, hihintayin kita magkamali, tsaka kita paparusahan. Hihintayin kita madapa,
tsaka kita ida-down. Bago ka dumating sa situation na yan, aminin natin, kinakausap tayo ng Diyos. Pero hindi lang po tayo nakikinig. Katulad po ni Manasseh, kinausap po siya. Pero ano po ginawa niya? Inignore po niya. Alam niyo, minsan, ganun din po talaga tayo. Madalas, lagi nakikipag-usap sa atin ng Lord. Di ba? Minsan, naniniwala po ba kayo na gumagamit ang Lord ng tao para makipag-communicate sa iyo ang Lord? Minsan kakausapin ka ng leader mo, ng pastor mo, oh, bakit late ka na naman? Di ba? Oh, bakit sa church, lagi kang absent sa school, sa trabaho, ang aga-aga mo. Tas ano sasabihin ng maraming Christian? Judger ka naman po. Hindi naman po ganun yun. Di ba? Saan pang madalas nakikipag-communicate ang Lord? Sa devotion mo. Sa devotion mo. Makikipag-usap sa iyo ang Lord. Pero anong gagawin mo? Hindi mo papansinin. Sa prayer, makikipag-usap sa iyo ang Lord. Pero hindi mo papansinin. Ang madalas po na talagang makikipag-usap sa iyo ang Lord, sa preaching. Sa preaching. Tuwing magsasalita po si pastor, may mga sasabihin si pastor na galing sa Diyos na para sa iyo. Pero ano sasabihin ng iba? Ay, hindi para sa akin yan, para sa katabi ko yan. Tingnan mo yung katabi mo, para sa kanya yan. Yan lagi sinasabi mo, hindi para sa akin yung topic. Hindi, para sa katabi ko yan. Lalo na pag sinabi na, kayo ay mga hindi masusunurin, laging late, ay para sa katabi ko yan. Laging ganun, di ba? Pero tandaan po natin, no? The more you ignore the voice of God, the correction, alam nyo, ang pinakamasakit dyan, the deeper the disconnection. Hanggat talagang dinideny mo, ini-ignore mo ang salita ng Diyos at ang correction ng Diyos, lalo kang palayo ng palayo sa Diyos. Amen? Hindi po kita tinatakot. Hindi ko po kayo tinatakot. Kapag ini-ignore nyo ang Diyos, pabigat po ng pabigat ang magiging sitwasyon mo. Opo, sabi po ng Bible yan. Dito pa naman sa dulos, madalas kakausapin tayo lagi. Di ba? Kaya minsan kukulitin ka ng cell leader mo, pupuntahan ka sa bahay para magbigay ng warning. Alam niyo ako po, may kwento lang po ako. Nung time po na hindi pa po ako nagsuserve, ayaw ko po ng ginagawa nila Pastor Rudy. Taliwas po ako, black sheep po ako noon eh. Ang Diyos po, ilang beses na nagbibigay ng warning sa akin. Ilang beses na. Kanina si Kuya Pedeng nakausap ko. Sabi niya, alam mo, Brad, nung maliat-liat ka, nakikita kita, tumatakas ka sa church. Tumatakbo ka. Pero alam niyo, ang pastor natin, gumagamit po ang Diyos ng leader. Lalo sa akin, noong time po na ako po ay maloko, lagi po akong sinasabihan, binibigyan ng warning ni pastor, oy, JP, huwag ka na sumama dyan sa mga barkada mo. Mapapahamak kayo. Matindi ang mangyayari sa'yo kapag di ka sumunod, ganyan-ganyan. So ako, dahil pasaway po ako, tuloy pa rin po ako sa kalokohan. One day, paalam mo kay pastor, lalabas ako, sama ko barkada ko, sabi niya, ano ba yan? Huwag ka na sumama dyan. Baka mapahama ka pa. Ako po, makulit. Kaya tuloy pa rin po ako. And then, pagkalipas lang po na ilang oras, napatrobol po ako. Ako po mismo napatrobol. And then, may nakaaway po ako na hindi ko kilala. Malaking mama. Ako po noon, medyo payat na matapang, siga-siga, gano'n. So, napaaway po ako. Yung nakatapat ko, ibang klase pala. Ibang klase. Kaya nagkaroon ng problema talaga sa buhay ko noon. Alam nyo, may baril pala yung tao. Tinutukan ako sa batok, babarilin niya talaga ako, galit na galit po siya. At naalala ko yung sinabi ni Pastor, mapapahamak ka. Kaya mamaya po, ikikwento ko, pag may time pa, kung naiputok po, no, yung baril. Ginaya ko lang po si Pastor. Pero yung kwento po, totoo po yun. Sino po dito naniniwala? Ulitin ko, na ang Diyos gagamit ng tao para i-guide ka. Para makipag-communicate sa'yo. Para magbigay ng warning. Para itama tayo. Tama? Naniniwala po ba kayo? Ano ginagawa ulit dito sa dulos? Kakausapin ka talaga. Kaso ano respond ng marami? Nagagalit, tatampo, di ba? Maalis ng cell group. Ang dami ko pong tao kapag nasabihan, di ba, offended agad. Nagagalit. Ayaw nang magsimba. Alam niyo, nakakalungkot. Ayaw nilang nang makorek sila. Ayaw nila na mabigyan sila ng warning. Kasi akala nila,
kapag kinokorek sila, pinapakialaman lang buhay nila. Hindi nila alam, kapag kung nakausap ka, nagbibigay ng warning, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos at mahal ka ng taong yun. Amen? Kaya huwag mo ini-ignore ang salita ng Diyos. Basahin natin sa Proverbs chapter 3, verses 11 to 12. Sabi dito, "My child, don't reject the Lord's discipline, and don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves." Sabi po ng Bible, mga anak, di ba, huwag mong i-reject kapag ikaw ay dinidisiplina, mahalin mo. Bakit? Kasi mahal pala ng Diyos ang mga kinokorek niya. Amen? Kaya pala, minsan, di ba, kapag kinokorek tayo, ang sakit-sakit. Minsan ayaw natin. Pero pagdating ng panahon, na-realize mo, ay oo nga no, totoo nga, hindi ako napahamak. Bakit? Bunga po yun ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ng Lord? Imagine, kahit ini-ignore natin siya, di ba? Ini-ignore natin, tumatakas tayo dun sa correction, pero isa lang pala ibig sabihin nun, anak, mahal kita. Di ba? Grabe. O, kaya kung, alam nyo, kung nakikita mong sira ang buhay mo, kung dumadaan ka sa mga pagsubok, ang tagal-tagal na ng sakit sa katawan mo, di ba? Kung may nakikita ka na parang hirap na Kristiyano, alam nyo, baka may tinuturo lang ang Lord sa atin. Amen? Huwag po natin antahin, magpa-correct na po tayo. Huwag na po natin hantahin na mas lumubog ka pa sa sitwasyon na meron ka. Amen po ba? Kaya kung ikaw po ay nandyan na, nasa sitwasyon na hindi okay, mahal ka ng Diyos, lagi mo tatandaan yan. May problema, binagyo ka, mahal ka ng Diyos. Amen? May tinuturo lang po sa atin. Pero kung ikaw po ay okay, maganda ang buhay, sarap ng, di ba? Sarap ng tinutulugan mo, sabi mo sa katabi mo, makinig na tayo kay Lord. Sige, sabi mo, makinig na tayo kay Lord bago dumating ang matinding correction. Amen po ba? Pero alam nyo, minsan kahit may warning na si Lord, no? Kahit may mga nasa sitwasyon na kinokorek ka, sino dito kinokorek na ng Diyos? Alam mo, minsan kahit kinokorek na tayo ng Diyos, hindi pa rin tayo natututo. Kaya minsan, di ba, sinasabi ng Lord, ito yung warning ha, hindi pa rin tayo nakikinig. Kaya minsan, alam nyo, kailangan niya tayong ilagay sa situation na ibababa niya tayo. Yung tipong noon, okay ka. Yung tipong noon, ang dami mong pera, di ba? May business ka, malago yung negosyo mo, may mga kotse ka. Pero minsan, iaalaw ng Lord na mawala sa iyo yan. Iaalaw ng Lord na mawala sa iyo yan. Why? Pero gusto ko linawin, hindi para mapahiya ka. Iaalaw ng Lord na mawala yung mga bagay na meron ka, hindi para ma-down ka. Hindi para i-reject ka lang niya. Iaalaw po ng Lord yan, kundi para matuto po tayo na magpakumbaba sa harapan niya. Amen? Kaya yung number 2, ito po yung number 2 ko, correction brings us to humility. Correction brings us to humility. 2 Chronicles chapter 33 verses 11 to 12, dito pa rin po tayo sa story ni Manasseh, King Manasseh. Dito lang po ako kumuha ng ating mapag-uusapan. So, ito po yung sinabi ng verse, "The Lord sent the commanders of the Assyrians army, and they took Manasseh prisoner. They put a ring through his nose, bound him in a bronze chains, and led him away to Babylon." Ito pong Assyrian armies, ito po yung panahon po nila King Manasseh. Ito po yung mga matitinding army. Ito po ay parang top 1 siguro to ng mga sundalo. At ang ginawa ng Diyos, nagpadala po ang Diyos ng mga matitinding sundalo para hulihin si King Manasseh. At ano pong ginawa sa kanya? Nilagyan po ng hikaw ang kanyang ilong. At yung hikaw po sa ilong, meaning po niyan, isa po siyang alipin. At ang nakamatindi po dyan, nakakahiya kapag meron pong hikaw sa ilong. And then sabi po sa next verse, "But while in deep distress, Manasseh sought the Lord his God and humbled himself."
Nung time daw po na si Manase ay nasa sitwasyon na nakagapos, di ba, mukhang kawawa, nakayuko, hirap ang situation, ano pong ginawa niya? Hinanap niya ang Diyos. At ang pinakamagandang ginawa niya, nagpakumbaba po siya. Imagine niyo, isang hari noon, di ba? Isang hari dati, ngayon, may kadena. Imagine niyo po noon, isang hari, di ba, na nag-uutos, pero ano ngayon? Nakakahiya. Imagine niyo, isang hari, isang kamay na nag-uutos sa mga alipin niya, ano ngayon? Nakagapos, nakatali. Imagine niyo, isang hari na nakataas noo dahil isa po siyang hari, ngayon, nakayuko. Pero alam niyo, doon po sa situation niya, inalaw ng Lord mawala sa kanya para magpakumbaba po siya. Minsan, alam po natin, dadating po tayo sa situation, okay ang buhay mo. Sino dito okay ang buhay mo? Financially, okay ka, may pera ka, maluwag-luwag, di ba? Hindi ka nangungutang. Sa ministry, okay ka. Pakinggan nyo to. Hindi po masama na maging okay ang buhay mo. Hindi po masama na maging maganda ang buhay mo. Pero kapag maganda at okay ang buhay mo, pero kapag hindi ang Diyos ang dahilan, iaalaw ng Lord na mawala sa iyan. Iaalaw po ng Lord na mawala sa iyan. Remember Job? Kilala niyo po ba si Job? Nasa kanya na ang lahat, negosyo, maraming pera, anak, asawa. Pero bakit inalaw ng Lord na mawala sa kanya lahat? Hindi lang para i-test siya, kundi para makita ng Diyos kung siya ba ay magpapakumbaba at mag-worship sa Kanya. Tama po ba? Yun po ang gusto ng Diyos. At sa buhay po natin, mangyayari yan. Mangyayari yan. Iaalaw ng Lord. Hindi ko po kayo tinatakot ha. Iaalaw po ng Lord na may mawala sa'yo. Pero, hindi para sirahin ka ng Diyos. Hindi para lang alisin ng Diyos yung okay mong buhay. Hindi para lang i-down ka, kundi para turuan tayo na magpakumbaba at lumapit sa Kanya. Amen? Kasi gusto ng Lord ipaalala sa'yo, anak, mataas na masyado. Yung tingin mo sa sarili mo. Anak, marami ka na na-achieve. Anak, okay na okay yung buhay mo, nagka-work ka, nagkasariling pera ka. Ang problema pa naman po ng mga Christian, di ba? Kapag meron silang pera, maayos na pamilya, magandang trabaho, hindi lumalapit sa Lord. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, ikaw na naman yan. Hindi lumalapit sa Lord. Hindi nag-church. Nagkatrabaho maganda, hindi na mag-church. Nagkaroon ng pera, hindi na magsi-cell group. Kaya ang nakakalungkot, diyan pa tayo dadaan. Idadaan ka pa ng Diyos para ibaba ka niya para matuto po tayong yumuko. Yun ang katotohanan. Masakit pero kailangan i-allow ng Lord. Kasi alam nyo, correction is the classroom of humility. Sabi nga po ng Proverbs chapter 12 verse 1, to learn, you must love discipline. It is stupid to hate correction. Ang sakit, no? It is stupid to hate correction. Kaya may makikita kang tao na hindi lumalapit kasi may pera. May makikita kang Christian, pawala-wala sa simbahan kasi may trabaho maganda. May makikita kang Christian, magaling, matalino, kaya niya ang lahat. Kaya hindi mo na makikita sa cell group. Kasi ang laki ng tiwala sa sarili. May makikita kang Christian, ang lakas-lakas pa ngayon, physically malakas pa, kaya hindi mananalangin. Ganyan po ang mga Christian. Pero alam nyo, masakit kapag ganyan ka, ganyan ang mindset mo, masakit kapag binaba ka ng Diyos. Tama po ba? Masakit po talaga. Ang taas ng lipad mo, pag binagsak ka ng Lord, aray, ang sakit talaga yan. Pero, huwag po nating isipin, kung kayo po ay nasa situation na ganyan, huwag po natin isipin na nangyari sa buhay mo yan dahil galit ang Diyos. Kundi gusto lang po ng Lord na magpakumbaba tayo sa harapan niya. Amen po ba? Kaya right now,
Baka may pinapababa si Lord sa'yo. Hindi para i-disgrace ka. Hindi para i-down ka. Kundi para i-reset ang puso mo. Baka kaya inaalaw ng Lord yan, kaya baka nandiyan ka na sa situation mo, baka gusto lang ng Lord i-reset ang heart mo. Alam nyo, minsan, nakakalungkot, minsan dadaan ka talaga sa situation na mabigat, no? Sino dito dumadaan sa mabigat na situation? Ngayon, dahil sa bagyo, di ba, sa Cebu, grabe, ang daming dumadaan sa mga pagsubok. Ang dami. Pero, ang magandang gagawin mo kapag dumadaan ka sa pagsubok, yumuko ka, di ba, sumamba sa Diyos at magpakumbaba talaga. Amen? Kaya kung ikaw okay ka ngayon, magandang buhay mo, pwede kang magpakumbaba ngayon. Pwede kang magpakumbaba ngayon. Pwede kang yumuko at talagang, di ba, Lord, lahat ng meron ako sa iyo to. Amen? Pero ngayon, kung pakiramdam mo, tinutuwid ka ng Diyos talaga, alam mo kasi sa bawat correction, tulad ng sabi ko, sa bawat correction, laging may invitation ang Lord na lumapit ka sa Kanya. Amen? Ayun lang po ang pinakatatandaan natin. Kasi sabi ng Bible, sabi po ng James chapter 4, verse 10, humble yourselves before the Lord. Ano dito sabi ng Diyos dito? Sabi ng Bible, and He will lift you up in honor. Wow, grabe. Kapag natutunan pala natin magpakumbaba sa harap ng Diyos, sabi dyan, no, si Lord na mismo ang mag-aangat sa iyo. Hindi mo na kailangan patunayan na magaling ka. Hindi mo na kailangan patunayan ng sarili mo sa ibang tao. Hindi mo na kailangan sabihin na mabuti kang tao. Bakit? Kasi kapag marunong ka magpakumbaba, ang Diyos marunong magtaas at marunong yumakap sa bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Kaya dulos, kapag dumadaan po tayo ngayon, no, sa correction, huwag mo isipin na galit sa akin ng Diyos. Ang totoo, inaayos ang puso mo para sa mataas na plano niya sa iyo. Amen? Sometimes, God brings you low, hindi para mapahiya ka lang, but to humble you so He can lift you higher. Magpakumbaba ka lang, ibig sabihin, ang Diyos nang bahala sa iyo. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, andiyan ka pa ba? Pero alam nyo, maganda po sa Diyos, gusto po sabihin, no, hindi lang natatapos sa correction. Hindi yung papadaanin ka lang ng Diyos sa mahirap na sitwasyon. Hindi, ang goal ng Lord, hindi lang, ay, masaktan ka lang, matuto ka lang, okay na yan. Hindi po totoo yun. Tinutuwid ka ng Diyos para makabalik ka sa Kanya. Kaya number 3 po natin, ito po number 3, kukunin ko po sa topic, sa 2, correction opens the door for restoration. Correction opens the door for restoration. 2 Chronicles chapter 33 verse 13, dito pa rin po sa verse natin, when he prayed, nung nanalangin po si King Manasseh, the Lord listened to him and brought him back to Jerusalem and to his kingdom. Then Manasseh finally realized that the Lord alone is God. Grabe. Ang ganda nun. Kung nabasa niyo po yung verse, ang ganda po nun. Ano yung pinakamagandang part po dyan? God listened. Amen? Kahit anong tindi na nagawa pong kasalanan ni King Manasseh, nung siya po ay nagpakumbaba, hinahanap niya ang Diyos, nanalangin siya, ano sabi ng Bible? God listened. Hindi sinabi ng Diyos na, King Manasseh, too late na. Hindi sinabi ng Diyos na, ay, bahala ka dyan sa buhay mo, diyan ka na lang. Ang sabi ng Lord, God listened. At ano kasunod dyan? And brought him back. Wow, grabe. Nagkasala si King Manasseh, pero nung nagpakumbaba siya, nakinig siya sa Diyos, at anong ginawa sa kanya ng Diyos? Binalik siya. Ni-restore siya ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Kaya alam nyo, kapag marunong tayong magpakumbaba, marunong magpatawad ang Diyos. Marunong magpatawad ang Diyos. And then, correction becomes restoration when you respond with repentance.
Kasi alam nyo, nung nanalangin po si King Manasseh, hindi lang po siya, Lord, tulungan mo ako. Lord, hirap na po ako. Hindi po ganun yung sinabi po niya. Nung nanalangin po siya at nagpakumbaba siya, ibig sabihin po nun, he repented. Nagrepent po siya. Yung kahit anong ginawa po, kahit anong pinagdadaanan niya, once na nagrepent ka, ire-restore ka ng Lord. Amen? Amen po ba, naniniwala po ba kayo na ire-restore kayo ng Lord? Yung kahit anong maling ginawa mo, yung kahit tumakas ka noon, yung kahit nagkamali ka pa man noon, di ba? Yung kahit nagmataas ka noon, kapag marunong tayo na lumapit sa Diyos, manalangin, magpakumbaba, makikinig po ang Diyos sa mga panalangin namin at ire-restore ka niya. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. Alam nyo, mamatindi dyan, kahit kalimutan mo ang Diyos noon, isa lang ang gagawin mo. Lumapit ka sa Kanya. Trust me, re-restore ka ng Diyos. The same God who corrected you is the same God who will restore you. Ang Diyos na akala mo ay pinapadaan ka lang sa mga matitinding pagsubok, mali po yun. Oo, aalaw ng Lord yun, pero sisiguraduhin ko sa iyo, ang Diyos na nag-allow ng mga pagsubok, siya din ang Diyos na mag-aayos sa iyo. Pwedeng may mawala sa iyo. Peace, joy, di ba? Relationship, pwedeng mawala yan. Pero kapag nagbalik ka sa Kanya, kayang ibalik ng Diyos lahat ng meron ka. Kaya dulos, ang pagbabalik kay Lord, nagsisimula po yan sa pag-amin. Aminin mo. Huwag mo nang itago. Hindi mo kailangan itago o ipagtanggol ang sarili mo. Kasi alam ng Diyos lahat eh. Tama? Alam ng Diyos. Pero kapag natuto kang umamin sa Kanya, nagpakumbaba sa Kanya, doon mag-i-start na ayusin Kanya. Hindi kasi pwedeng mag-ayos ang Lord kapag hindi mo inamin. Tama? Kahit saan ka pumunta, kahit sa mga presinto, sa judge, kapag hindi ka umamin, ang hirap ayusin. Sa Diyos, kapag natuto kang umamin, sigurado, doon na mag-i-start na ayusin ka ng Panginoong Yesus. Amen? Kaya huwag kang matakot lumapit sa Diyos. Huwag kang matakot. Kasi ang Diyos po na kinakatakutan natin na parusahan ka, siya din yung Diyos na papatawarin ka at lilinisin ka. Amen? Sabi ng 1 John chapter 1, verse 9, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our wickedness. From all wickedness. Wow. Sabi dito, faithful and just to forgive. Ibig sabihin po niyan, hindi kailanman nagbago ang puso ng Diyos sa iyo. Yung po ibig sabihin niyan, yung kahit ilang beses ka nang lumayo, yung kahit ilang beses ka na nagkamali noon, yung kahit ilang beses ka nakagawa ng mga, di ba, ng mga kasalanan, kapag marunong tayong mag-confess, bumalik sa Kanya, ang Diyos marunong yumakap at magpatawad. Amen po ba? Hindi niya gagawin na, hindi niya hintayin na magkamali ka lang as okay na. Hindi niya rin titignan yung mga mali mong nagawa. Hindi ka niya susumbatan. Isa lang ang gagawin ng Diyos pag lumapit ka sa Kanya ulit, yayakapin ka. Alam niyo yung prodigal son? Di ba? Ang dumi-dumi ng bata, ang dami niyang nagawang mali, pero nung lumapit siya sa kanyang ama, nirestore siya ng Diyos. Amin po ba? Kaganon din po tayo. Kapag natuto kang umamin sa pagkakamali mo, tumayo ka dyan, lumapit ka sa Diyos, ire-restore ka niya. Ibabalik niya lahat ng nawala sa iyo. Amen. Sige po, palakpakan natin ulit ng Lord. Pumalakpak lang po kayo ng pumalakpak para makaubo ako. Alright. Pero tandaan po natin, no? Alam nyo, ang tunay na pagsisisi, hindi lang yung umiiyak ha. Baka sabihin nyo, uy, nagsisisi na to kasi umiiyak. Hindi po lahat ng umiiyak, nagbabago. Hindi po lahat ng lumalapit dito sa harapan, nagbabago. Minsan hindi po porket lumalapit dito and then umiiyak, nagbabago. Hindi po lahat ng ganun ha. Pero don't get me wrong.
Hindi po masamang umiyak. Pero mas maganda, umiiyak, pero nagbabago. Amen? Umiiyak sa harapan ng Diyos, pero nagbabago. Amen po ba? Kaya alam mo, kung kinukorek po ng Lord ang ugali mo, yung kasalanan natin, yung maling nagawa natin, lapit ka lang sa Lord. Magpakumbaba tayo at aminin natin. Kasi minsan, akala natin, puro correction lang ang Diyos. Puro parusa lang. Puro matitinding pagsubok lang. Yun lang ang kala mo. Pero ang gusto talaga ng Diyos, yakapin ka, linisin ka, at ayusin ang bawat isa. Amen? Masakit. Oo. Masakit ang correction. God's correction may hurt for a moment, but His restoration lasts for a lifetime. Amen? Pwede po ba kayong pumalakpak, uubo ulit ako? Again, ang kwento po ni Manase, ulitin ko po. Tama ba itong oras ko, Brad? 2 minuto na lang ako. Tatapusin ko na po. Again, ang kwento po ni Manase, ulitin ko po, no? Hindi natatapos sa pagbalik lang. Hindi yung binalik lang si Manase and then okay na. Kung babasahin niyo po yung verse, no, dahil nung binalik po siya ng Diyos, nung nirestore po siya, hindi na siya bumalik sa dati. Dapat ganun din po tayo. Kaya yung last ko po, pang-apat, stay connected after correction. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 33 verses 15 to 16, ito po yung uling verse na babasahin ko at panghuli po, Manasseh removed the foreign gods and the idols from the temple of the Lord. He also restored the altar of the Lord and sacrificed peace and offerings and thank offerings on it. Pagbalik po ni Manasseh sa kaharian niya, hindi po siya bumalik sa dating maling ginagawa niya. Ano pong ginawa niya? Inalis po niya lahat ng mga santo, lahat ng rebulto, lahat ng Diyos-Diyosan. At inirestore po niya yung altar ng Diyos. Tinanggal po niya lahat. Yan po ang tunay na repentance. Hindi lang na-touch, na-transform. Hindi lang yung nakarinig, natuwa, hindi lang. Kundi na-transform talaga. Kasi ni-restore niya lahat. Tinanggal po niya lahat. Ganon din po tayo. Nagkamali, di ba? Once na inayos ka ng Lord, pinatawad ka. Alam nyo, once na nagkamali ka, pinatawad ka, lagi nyo tatandaan, may mga bagay kang iiwan sa sarili mo. Iwan mo ang mali, kasalanan, yung pride, yung ego, iiwan mo yan. Para saan? Para makakunik ka talaga sa Diyos. Pero alam niyo, nakakalungkot, maraming Christian, di ba, may sakit, lumalapit sa Lord, ni-restore, pinagaling, di ba? Pero after pagalingin ng Diyos, madalas ang ginagawa ng Christian, bumabalik sa kalokohan, bumabalik sa kasalanan. Maraming Christian, lalapit every Sunday sa church, magsi-cell group, magpipray, hihingi ng trabaho, di ba? And then, pag binigyan ng Diyos ng trabaho, binless ng Lord, makikita mo, wala na. Hindi na nag-church. Baon sa utang, di ba? Tinulungan ng Diyos, nag-provide ng Diyos, pero kapag binless na siya ng Lord, aalis na sa simbahan. Yun po ang nakakalungkot sa maraming Christian. Don't just be corrected. Stay connected. Huwag lang po tayong magpa-correct lang na magpa-correct. Talagang kumonek po tayo sa Diyos. Huwag nating ugaliin na after ng mga mabubuting ginawa ng Lord, kakalimutan mo na siya pag okay ka na. Alam mo, yan ang madalas ang problema sa atin. Kapag may problema, lagi na sa altar, lagi na sa church, di ba? Kapag may issues ang pamilya, wala, nandito lagi. Pero pag maayos na, wala na sa Diyos, wala na sa church. Nakakalungkot. Pero ang gusto lang po talaga kasi ng Diyos, kaya kanya i-restore, kaya niya ibabalik yung meron sa'yo para manatili ka sa Kanya. Hindi pansamantalang connection, kundi tuloy-tuloy na relasyon. Amen? Kaya sabi ng Colossians chapter 2, verses 6 to 7, And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down to Him, into Him, and let your lives be built on Him. Ano po ibig sabihin ni Paul dito? Dito sa verse na to,
Ano ibig sabihin dyan? Hindi lang sapat na tinanggap mo lang si Jesus. Kailangan mo ang Diyos ay sundan araw-araw. Ang tunay na Christian life, hindi po one-time event. It's a daily connection. Amen? Yun po ang totoong Christian life. Kaya sabi ng verse, let your roots grow down into Him. Ibig sabihin, magpakalalim ka sa Kanya. Pagkatapos mong i-correct, pagkatapos kang i-restore, kumonek ka sa Kanya ng mas malalim. Hindi yung mababaw, na kapag may sinabi sa'yo ang Diyos, may sinabi ang leader mo, offended ka agad. Dapat malalim. Yung kahit may mga trials, challenges, may mga problema, connected ka pa rin sa Diyos. Amen? Ganun po ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, dapat ganun ka, Brad. Dapat ganun ka. Alam nyo, kahit may correction, may pruning, may inaalisan ng Lord sa'yo, kapag malalim ka sa relationship mo sa Lord, ay, walang kwenta sa iyan. Amen? Kahit may bagyo, walang kwenta sa iyan. Magpapasalamat at magpapakumbaba pa rin tayo. Amen po ba? At gusto pong sabihin sa inyo, kung tinutuwid ka ng Lord ngayon, huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Anong kailangan mong gawin? Ibalik mo lalo yung oras mo sa Diyos. Ibalik mo lalo ang worship mo sa Diyos. Ibalik mo lalo ang obedience mo sa Lord. Amen? Dahil because correction without connection is just emotion. Yun lang po yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magstay ka sa Lord. Magstay ka sa Lord. Amen po ba? Pwede po ba tayong tumayo? So dulos, listen to this, no? Maybe right now, nandito tayo sa season na may correction. Kino-correct ka talaga. Siguro nandito tayo sa season na may tinatanggal, naayos ang buhay mo, may binabago siya sa'yo, may inaalis siya sa mga bagay sa buhay mo. But alam nyo, alalahanin nyo lagi ito. Kapag dumadaan kayo sa mga pagsubok, kapag merong inaalis sa inyo ng Lord, lagi niyong alalahanin, God removes to restore. May inaalis ang Diyos para i-restore ka niya. Kaya kung ikaw nasa kalagayan ka, nasa kinakatayuan mo ikaw na ang hirap ng situation mo, may namatay, may nawala, may nalugi, huwag kang magalit, huwag kang malungkot. Huwag mo iisipin na galit sa'yo ang Diyos. Isipin mo, may inaalis ang Lord sa'yo kasi may ipapalit ang Diyos na mas maganda na plano sa buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan natin. Yung sobrang mahal tayo ng Diyos. Kaya minsan akala natin, bakit ganoon? Bakit parang laging sinisira lang ako ng Diyos? Bakit lagi ako pinapadaan dito? Maniwala po kayo sa akin. He breaks you not to destroy you, but to rebuild you stronger. Minsan papadaanin ka sa mabibigat na problema. Pero hindi mo naiisip, hindi mo na-imagine, yung pala, yung mga pinagdadaanan natin para patibayan tayo ng Diyos. Huwag kang masaktan sa correction. Huwag kang lalayo. Kapag may correction, ito yung panahon na mas lalo kang lumapit sa Diyos. Kaya pwede ba sabihin mo sa katabi mo, huwag kang lalayo habang inaayos ka ng Diyos. Huwag kang lalayo. Kung ikaw may problema, kung ikaw matindi ang pagsubok sa buhay mo, kung ikaw ay may sakit, huwag kang lalayo habang inaayos ka ng Lord. Because healing doesn't happen outside God. It happens while you stay connected to Him. Kaya kung ikaw may sakit ka, huwag kang lalayo sa Diyos. Hindi ka papagalingin ng Diyos habang wala ka sa poder niya. Hindi niya paparamdam madalas na okay, may comfort kapag malayo ka sa Kanya. Ang gawin mo, kapag hindi mo gusto yung sitwasyon mo, physically, may nararamdaman ka, lapit ka ulit sa Diyos. Doon gagawa ng mga miracle ang Panginoon sa buhay mo. Amen?
At isa pa, hindi lang gusto ng Diyos na, di ba, baguhin ang ginagawa mo. Ang gusto ng Diyos, baguhin ka talaga kung sino ka. Why? Para mas maging makamukha po natin ang Panginoong Jesus. Yun po ang purpose ng Diyos. Kaya kung may binabago ang Diyos sa'yo ngayon, just let Him. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Huwag kang magdrama, huwag kang magalit, huwag mong isipin na ayaw sa'yo, rejected ka. No. Hayaan mo lang ang Lord na ayusin ka. Dahil alam nyo, masusurprise ka. After na mong ayusin, after kang ayusin ng Diyos, may mga bagong mga bagay na ibibigay ang Lord sa'yo. Amen? Kasi alam nyo, pagkatapos po ng correction, ang kasunod po niyan, correction. Kapag patapos po, no, kapag inayos po tayo ng Lord, kino-correct po tayo ng Diyos, may correction, may restoration. After po ng restoration, may promotion. Amen? Sino dito ready sa promotion? Magpa-correct tayo, magpa-restore tayo, at sigurado, may promotion po ang bawat isa. Pwede po ba tayo yumuko? Yuko po tayo. Kaya ngayong umaga po, bago po tayo matapos, bago po tayo lumapit sa Lord, isipin mo, habang nakayuko ka, tanongin mo sarili mo, connected ba ako sa Diyos? Lord, connected ba ako sa'yo? O disconnected na ako? Disconnected ba ako dahil sa kasalanan? Disconnected ba ako dahil sa pride? Disconnected ba ako dahil sa offenses? Kung alam mong lumayo ka na, kung alam mo na palayo ka na, ito yung time para bumalik ka ulit sa Diyos. Kasi alam nyo, ang Diyos na nagko-correct sa'yo, siya rin yung Diyos na gustong-gusto kang yakapin at ayusin ka. Kaya itong oras na ito, habang nakayuko ka, pwede ba sabihin mo sa Lord, yung sarili mong salita, Lord, napalayo ako. Pero nandito ako ulit para lumapit sa'yo. Sige po, kausapin mo ang Lord. Bibigyan ko po kayo ng time. Alam ko marami sa atin na palayo sa Diyos. Or kung ikaw man ay okay ang buhay mo, sabihin mo sa Lord, Lord, habang okay ako, hindi ko kailangan tahin na dumaan ako sa matinding pagsubok. Ito na yung time para kahit okay ang buhay ko, isusurrender ko sa iyo ito. Huwag po kayong mahiya. Isipin mo na ikaw lang at ang Diyos. Yung tipong, Lord, ang hirap ng buhay ko ngayon. Ang hirap ng situation ko ngayon. Pero, andito po ako para mas lumapit sa'yo. Bigyan ko po kayo ng 3 minuto. Sige, manalangin po tayo. Manalangin ka. Sabihin mo, Panginoon, napalayo ako. Nakagawa ko ng mga matitinding kasalanan. Nakagawa ko yung mga mali sa harapan mo. Ang tindi, Lord. Mga kasalanan noon, may mga hawak sa akin ng demonyo. Pero right now, Lord, lumalapit kami sa'yo. Sa sarili mong bibig. Sabihin mo, Panginoon, forgive us. At dahil doon, Panginoon, i-restore mo ang bawat isa. Kaya Lord, alam namin, na itong oras na ito, itong pagkakataon na ito, after ng correction, after namin makorek, hindi ito yung end, hindi ito yung katapusan, kundi ito po ay simula ng pagbabago po namin. Kaya Panginoon, salamat po ng marami sa mga kapatid ko po na ito, sa dulos, na nagrepent, inamin, na nagkamali sila. Lord, alam mo ang puso nila. Ngayon, kung may umiiyak, Lord, etong pag-iyak na ito, may kasamang pagbabago. Hindi lang na-touch, kundi right now, tinatransform mo kami. Kaya yung mga bagay na nawala sa amin, kapag kami po ay umamin, nagpakumbaba, yumuko, sinuko sa iyo ang buhay namin. Lord, yung katulad ng ginawa mo kay King Manasseh, kahit anong tindi na kasalanan, ng maling ginawa niya, pero after niya lumapit sa iyo, after niya magpakumbaba sa iyo, sabi mo, binalik mo siya sa kanyang kaharian. Ganon din po kami. After namin makasala, after namin makagawa ng mali, Lord, ngayon, nagpapakumbaba kami at ibabalik mo kami sa original design namin. Kaya maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name.